Ay, sinasabi ni Pato. Yang madrasta mo pumatay sa nanay mo? Walang yan! No! Bakit hindi mo... Nang ihatid ni Monching si Bingo ay pinaalala ng binata ang pag-inom ng mamang niya ng tubig na sinabihan niya ang binata na siya na ang bahala dahil alam na niya ang gagawin niya. Na agad namang sinabi ni Bingo na uuwi din siya agad at tumawag lang sila kung may problema sa bahay nila. Habang pinuntahan nila Ani yung address ni Bingo na binigay ng investigador niya at nagmasid sila sa di kalayuan. Sakto namang lumabas si Bingo sa compound nila at nagayos ng mga paninda niya sa kuliglig nito kaya agad sinabi ni Ani sa yaya niya na si Bingo ang anak niya na walang kamalay-malay ang binata na andoon ang nanay niya. Tinawagan pa ni Bingo si Caroline upang ipaalam na tapusin lang niya ang trabaho niya bago sila magkita. Agad namang sinabi ng dalaga na magpahinga muna si Bingo dahil may kailangan din siyang harapin na problema sa GLC na naiintindihan naman ng binata. Sabay sinabihan niya si Caroline na balitaan niya ito kung magkikita na sila. Pinuri naman ni Yaya Lynn ang kagwapuhan ni Bingo at mukhang masipag pa ito habang pinapanood nila ang binata sa di kalayuan. Agad namang sinabi ni Ani na kung sino man ang naging pamilya niya ay maayos ang pagpapalaki nila sa anak niya habang pinipigilan niya ang sarili niya dahil gusto na niyang buksan ang pintuan ng sasakyan para puntahan si Bingo pero hindi pa yun ang tamang oras dahil may kailangan pa siyang gawin para din sa kanilang dalawa. Giniit ng yaya niya na nabanggit ni Ani na merong kasamang isang Chu ang kanyang anak na mukhang magkaibigan silang dalawa na paano kung masasaktan ito at baka masaktan din si Bingo kaya hindi nakaimik si Ani sa sinabi ni Yaya Lynn dahil wala siyang ibang plano kundi ang pabagsakin ang mga Chu. Habang bihag naman nila Mang Balong at Buloy si Aling Pato na nakiusap pa siyang huwag na nilang idamay si Caroline. Binantaan ni Mang Balong na papasabugin niya ang bungo niya kung hindi niya tatawagan ang dalaga na pinaalalahanan pa ni Buloy ang matanda na pinagsabihan na sila ng kanilang boss tungkol kay Caroline na hindi nila dapat gawin ang bagay na yun. Pero giniit ni Mang Balong na siya na ang bahala at desisyon niya ang bagay na yun na sisiguraduhin niyang magagawa niya ang plano niya sa araw na yun na gusto niyang patayin si Caroline dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa sa gumuhong building ni Divine. Wala nang magawa si Aling Pato kundi tawagan na lang si Caroline na saktong papunta na sana sa GLC. Giniit ng dalaga na butit tumawag ito sa kanya dahil pupuntahan niya din pagkatapos ng lakad niya. Sinaad naman ni Pato na meron din siyang sasabihin sa kanya na sasabihin na lang ito pagdating sa bahay niya, sabay sinabihan niyang bilisan niya at pumunta siya agad doon. Sinaad pa ni Pato na dalhan siya ng dalaga ng fried chicken dahil wala na siyang makain sa bahay niya. Ang alam ni Mang Balong ay maiisahan niya si Caroline pero ang sign nila ni Pato na andoon si Mang Balong ay ang fried chicken kaya kukontakin ni Caroline ang mga pulis bago siya pumunta doon at mahuhulog mismo si Mang Balong sa sarili niyang patibong dahil mahuhuli na siya ng mga pulis. Makikita pa niya si Caroline na mag-isang darating pero hindi niya alam na napalibutan na sila ng mga pulis bago pa dumating ang dalaga doon. Habang sa gabing namatay si Divine ay pumunta si Cindy sa bahay nila at nang nasa labas ito na malakas ang kulog, ulan at kidlat ay may isang lalaking kalalabas mula sa mansyon na duguan na sinasarado ang gate nito at kilala niya mismo ang taong yun. Si Wilson kaya ang pumatay kay Divine kaya pinalinis ni Cindy kay Annie ang kanyang bangkay at kinuha nila ang murder weapon na isang matibay na ebidensya laban sa mga Chus at pilit nilang pinalabas na nagpakamatay si Divine na nagtulong-tulong sila Wilson, Cindy at Gina, ang isang iskandalo ng mga Chus sa nakaraan.
Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.